what's up mga ka-food trippers, no? So for today's videos, magluluto naman po tayo ng century tuna sisig, okay? So tara, samahan nyo na po ako. Let's go! Okay, so ito na po ang ating kumpletong sangkap ng ating gagawing century tuna sisig. Chicharon, isang balot po iyan. 2 real mayonnaise. Lady's choice, sulit pa. Bawang, 4 cloves po iyan. 5 pirasong kalamansi. 2 siling pula or siling labuyo. Hiniwa lang po sa maliliit. Toyo, 4 tablespoon po iyan. Long green pepper, 2 piraso po iyan. Hiniwa lang din po sa maliliit na parte. Star margarine. Sibuyas, 2 piraso po iyan. Hiniwa lang po sa maliliit na parte. Yung ating pinakapangunahing sangkap, yung ating pong century tuna, hot and spicy, 2 piraso po yan. Okay? So, let's go. Okay, so our first step is ihiwalay lang po muna natin yung sabaw ng tuna, no? Then, ititira po natin yung laman. Okay? So, ayan na po. Okay? Yan. So make sure lang po natin na ubos po talaga yung sabaw ng ating century tuna, no? Para po mangibabaw po yung laman. Okay? So tatapusin lang po muna natin yung paghihiwalay ng sabaw sa laman. Then after that, proceed na po tayo sa step 2. Okay? So let's go. Okay, so our second step is dudurugin lang po natin yung ating chicharon, no? Ang medyo pino, no? So durugin po natin ng gamit yung ating buong lakas. Yan, okay? So take note, no? Sa pagigisa po ng ating sangkap mamaya, gagawin po natin is kalahati lang po yung una nating ilalagay, no? Ano nang sa gayon yung kalahati po ng ating chicharon is maibudbud po natin mamaya pagka sizzling plate na po yung ating gamit. Okay? So tatapusin lang po muna natin yung ating pagdudurog ng chicharon, then proceed na rin po tayo kagad sa step 3. Okay? So let's go. Okay, so our third step po is bubuksan na po natin yung ating kalan, no? Medyo ilalakas na po natin para mabilisan na po yung ating galawan, okay? So first is ilalagay na po natin yung ating margarine, no? So ito na po yung magsuserve, no? As alternative po natin sa ating mantika. Okay? So ayan. Antay lang po natin ng mag-melt ng konti. Okay, so kung makikita mo ninyo is nag-melt na po siya, no? So ilalagay na po natin yung ating bawang. Ayan. Okay? So sa pag-iisa po natin ng bawang, hindi na po natin masyadong gagawing golden brown. Okay? So next is ilalagay na po natin kagad yung ating sibuyas. Ayan na po. So sa sibuyas naman po is hindi po natin nilagay lahat, kalahati lang. Okay? So next ilalagay na po natin yung ating century tuna, no? Ayan na po. So ilalagay na po natin lahat, wala na po tayong titira. Okay? Yan na po, napakabango po. Tunay, napakasarap. Yan, so halu-haluin lang po muna natin, no? Yan. Okay? So next natin pong ilalagay is yung ating siling pula.
Okay, so ito pa rin po ang magbibigay ng linamnam, no, sa ating century tuna sisig, no. So para po sa inyong mga mangingino, no, at mga kapwa food trippers, no, napakasarap po talaga ng sisig pagka ito po ay maanghang. Okay, so next natin pong ilalagay is yung ating long green pepper or yung ating siling green. Okay, so ayan na po. Okay, ayan. So nasa sa inyo pong choice mga ka-food trippers, kung medyo gagawin nyo siyang toasted or medyo sakto lang yung inyo pong pagkakatimpla, no? Pares naman pong masarap pa rin ang kakalabasan po niyan. Okay, so ayan, no, hahalu-haluin lang po muna natin, no. Okay, so next po nating ilalagay is yung ating pong sabaw kanina ng ating century tuna. So ito pa rin po ang magbibigay ng natural na lasa sa gagawin po nating sisig. Okay, so ayan. Okay, the next ilalagay na po natin yung ating toyo na sinaluhan po natin ng kalamansi. Okay, so yan po, napakasarap na po agad ng ating century tuna sisig. So ang gagawin po natin is patitiyuin lang po muna natin yung sabaw, no. So ang gagawin po natin is tatakpan po muna natin yung ating kawali. Okay, so in just 2 to 3 minutes babalikan po natin yung ating pinapatuyong sabaw. Okay, so let's go. Okay, so after 2 minutes of waiting, no, so titignan na po natin. Okay, so ayan na po, no. So kung mapapansin nyo po, medyo nanuyo na po yung sabaw na nilagay po natin kanina, no? So next po nating ilalagay is yung ating mayonnaise. So yan na po, ilalagay na po natin yung ating mayonnaise. Ayan. Okay, so dalawa po yan, dalawang Lady's Choice mayonnaise ulit pa. Okay, so ayan, hahaluin lang po muna natin, no, sa mag well blended po ulit. Ayan na po. So next natin pong ilalagay, no, is yung ating pong chicharon. So kalahati lang pong chicharon ang ilalagay natin para mamaya po sa sizzling plate is mailagay po ulit natin yung natirang kalahati. Ayan, so yan na pong magpapa-crispy sa ating century tuna sisig. At the same time magpapalapot na rin po ng gusto. Ayan po, so hahalu-haluin lang po muna natin hanggang sa mag well blended po ulit at ng sangkap. Okay, so after po nating mailagay yung ating chicharon, no, ilalagay na po natin yung ating natirang sibuyas kanina. Okay, so ayan, so hahaluin lang po natin ng saglit, no. At the same time almost na po siya, no, so pwede na po natin siyang haluin, no, at titimplahan na lang po natin mamaya sa ating sizzling plate. Okay, so tara na po, let's go. Okay, so our final step, no, is papainitin lang po natin yung ating sizzling plate. At the same time ilalagay na rin po natin yung ating margarine. Ayan na po, umuusok-usok pa po sa sarap. Ayan, okay. Okay, no, so kung napansin nyo po, no, mabilis po nagmelt yung ating margarine gawa nga po ng mainit na po yung ating sizzling plate. Okay,
So ilalagay na po natin yung ating century tuna sisig, no? Yan na po. Ayan, pumutok-putok na po sa sarap. Ayan na po. Okay. So, lulutuin lang po muna natin saglit yung ilalim kasi tayo mahaluin po natin, no? Para po yung sa ibabaw naman po yung maluto na mahigit. So, pwede na po natin baliktarin, no? Haluin na po natin yung nasa ibabaw para yun naman po mapunta sa ilalim. Okay, so ang gagawin po nating last step, no? So maglalagay po ulit tayong ng butas, no? Sa gitna ng ating century sisig, no? At doon po tayo magbabasag ng itlog. Ayan na po. Okay. So ayan na po, babasagan na po natin ng itlog. Ayan na po. Okay? Yan. So, medyo initin lang po natin ng konti, no? Pwede na po natin i-serve sa ating hapagkainan. Okay? So, let's go. Okay, so after the minutes of waiting, no? So, ito na po yung ating sisig, okay? So ilalagay na po natin yung ating natirang chicharon. Gawa nga po ng ito na yung magiging toppings po natin, okay? So ayan na po yung ating chicharon. Okay? So ito na po ang ating century tuna sisig. Okay, kung nagustuhan nyo po yung ginawa nating century tuna sisig, no? So don't forget to click the subscribe button, then hit the bell notification para ma-notify pa rin po kayo sa mga bagong videos natin paparating, okay? So thank you for your support and keep safe po ulit sa ating COVID-19 virus, okay? So goodbye!